Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang mabilis na pagtugon sa mga lugar na sinabing may kagutuman. Poverty incidence sa bansa bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority. Pilipinas mas handa na ngayon sa lindol ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Unang batch ng Philippine contingent na tutulong sa search and rescue operations tumulak na papunta Myanmar. At Makabayan Block, binatikos ang patuloy na pagdedma ni Vice President Sara Duterte sa pagsagot sa tinatawag na recordless confidential funds recipients. Una po sa ating mga balita, tiniyak ng Malacanang ang pinaigting na pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino, partikular sa pagkain maging ang pagpaparami ng investor sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Glaizel Pardilla ng PTV Manila. Tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na paghatid ng mga programa na tutugon sa pagbibigay ng sapat na pagkain sa mga pinakamahirap na Pilipino. Nasa 300,000 kabahayan o katumbas ng 1,000,000 at 500,000 individual ang nakatatanggap ng 3,000 pisong buwanang tulong pambili ng pagkain. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung Walang Gutom Project Kusinero Cook-Off Challenge para po ma-improve yung public nutrition. At meron din po ang Walang Gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito po 3,000 peso monthly food credits. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang report ng social weather stations na nagsabing tumaas sa 27.2% ang nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom at walang makain. Bukod sa pinansyal na ayuda, itinatag din ng Department of Social Welfare and Development ang Walang Gutom Kitchen na nagbibigay ng hot meals o lutong pagkain sa mga low-income family sa Pasay City. Aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saan lugar ito at kung meron man pagkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon. Puspusa naman ang Department of Agriculture sa pagpapataas ng produksyon ng pagkain. Naglaan ng 21 bilyong pisong pondo ang ahensya para sa National Rice Program. Layo nitong mapataas ang supply ng bigas habang pinabababa ang presyo. I do not see that there is shortage of food kasi we have almost most of everything, lalo na ngayong March, April, May, June. Katuwang ng DA ang Department of Trade and Industry na tumutulong upang bantayan at pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Yung pag-ikot namin dati, ang tataas ng mga presyo ng bigas, now it's really gone down to may 40 na, 45. Tapos yung dating 58, wala na pong 58. So talagang ang laki ng binaba ng presyo ng bigas. Ipagpapatuloy pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng mga hakbang para mahikayat ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Patunay dyan ang isinabatas na Create More Law na nagbibigay ng insentibo sa mga investors sa Pilipinas. Ipinatutupad na rin ang tax refund sa mga foreign tourists upang makahikayat na bumisita sa ating bansa at lumago ang ating ekonomiya. We will try our best. The administration will try its best to maintain that status or to be better than that so that we can encourage more investors to invest in our country.
Ayon sa pinakabagong Business Expectations Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nananatili ang kumpiyansa ng mga negosyante sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos. Mula 44.5% ang huling quarter ng 2025, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante sa ikalawang quarter ng 2025 at umakyat sa 45.4%. Refleksyon ito ng mas masiglang ekonomiya at pinagtibay ng 56.4% na business outlook para sa susunod na 12 buwan. Maganda pong pangitain po yan. Maganda po na nakikita po na dumadami pa rin po ang may tiwala sa ating pamahalaan, sa ating administrasyon para ang mga investors po ay maglaan ng kanilang mga investment sa ating bansa. Maganda pong balita yan. Mula sa PTV Manila, Calazel Pordilia, Balitang Pambansa. Bumaba ang poverty incidence sa ilang sektor sa bansa mula taong 2021 hanggang 2023, ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa datos, bumaba sa 800,000 ang may hirap na senior citizen kumpara sa 101 million noong 2021. Noong 2023 naman, nasa 2.1 million ang may hirap na magsasaka na mas mababa sa 2.4 million noong 2021. Nasa 2.5 million naman ang may hirap sa sektor ng formal at migrant workers noong 2023, mas mababa kumpara sa taong 2021 na may 2.8 million. Samantala, inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maglalaro sa 1.7% hanggang 2.5% ang inflation rate sa buwan ng Marso ngayong taon. Ayon sa BSP, bagamat bahagyang tumaas ang presyo ng kuryente, petrolyo at ilang pangunahing bilihin, sinabayan naman ito ng pagbaba ng presyo ng bigas, prutas at gulay at paglakas ng piso kontra dolyar na posible makatulong para makontrol ang inflation. Matatandaan na sa 2.1% ang inflation rate nitong Pebrero. Tinitiyak ng PHIVOLCS na mas handa ang Pilipinas sakaling yanigin ng malakas na lindol. Alamin natin ang mga hakbang ng pamahalaan ukol dito sa Balitang Pambansa ni Ryan Lisiges ng PTV Manila. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, mas handa na daw ngayon ang Pilipinas sa pagtama ng malakas na lindol. Ito ang giniit ni PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Malaking tulong daw ang mga ginagawang quarterly simultaneous earthquake drill ng NDRRMC para malaman ng publiko ang mga dapat gawin bago at pagkatapos ng lindol. Dahil daw kasi dito ay mas nagiging aware ang publiko sa maring epekto ng lindol. Ginawa ni Bacolcol ang pahayag matapos ang pagtama ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar at Thailand na kumitil ng maraming buhay. Pero posible nga ba ang pagtama ng magnitude 7.7 na lindol sa bansa? Yes, mas mataas pa kaysa 7.7 na lindol ang pwede nating maranasan. And in fact, naranasan na natin ito dati pa, noong July 16, 1990, Luzon earthquake, umabot ang lindol ng magnitude 7.8. At noong August 17 naman, 1976, nagkaroon naman tayo ng magnitude 8.1 sa may Mindanao. Sa buong Pilipinas, aabot daw sa 180 ang active fault segments at 6 na trenches at lahat daw ng ito ay may kapasidad na makapagpagalaw o makalikha ng mahina hanggang sa malakas na lindol. Kabilang na sa pinaghahandaan ngayon ng pamahalaan ang posibleng pagtama ng tinatawag na The Big One. Kabilang daw sa tinututukan ngayon ay ang infrastructure vulnerability, partikular sa Metro Manila. Karamihan daw kasi sa mga gusali, tulay at iba pa ay hindi earthquake resistant. Retrofitting and reinforcing buildings are important at ito naman ay ginagawa ng ating gobyerno. Mas mainam din daw kung laging may nakahandang emergency kits o emergency bag na may pagkain, tubig, gamot at flashlight na tatagal ng 3 araw. Mahalaga rin yung pag-usapan at pagpraktisan yung duck cover and hold with other family members and magtakda ng meeting point kung sakaling magkahiwa-hiwalay ang family members during an earthquake. Matatandaan na base sa pag-aaral ng PHIVOLCS, MMDA at JICA noong 2004, aabot sa mahigit 33,000 ang magiging casualty sa Metro Manila dahil sa pagtama ng The Big One. Mula PTV Manila, Ryan Lisiges para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar para alamin ang sitwasyon ng mga Pilipinong naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol. Yan ang Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV Manila.
Nasa 2,000 na ang bilang ng mga namatay sa pagtama na magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Higit 3,900 ang bilang ng mga nasugatan at hindi bababa sa 270 ang nawawala. Nagdeklara na ang military government ng 1 linggong pagluluksa dahil sa nangyaring lindol. Samantala, dumating na kagabi sa Mandalay ang Composite Assistance to Nationals team ng ating embahada para alamin ang sitwasyon ng mga Pilipino na nandoon. Ayon sa ating embahada sa Myanmar, nakikipag-ugnayan na sila sa coordinator mula sa Filipino community at agad na nagtungo sa site kung saan huling nakita ang 4 na Pilipinong nawawala para makipagkita sa mga site supervisor na namamahala sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Wala pa rin kumpirmadong Pilipino na na-rescue o na-retrieve mula sa site. Para sa mga nawawalan ng Pilipinong kamag-anak sa Myanmar, mangyaring ipagbigay alam sa embahada sa pamamagitan ng numerong maaaring tawagan na nasa inyong TV screen. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Nakaalis na sa bansa kaninang umaga ang unang batch ng Interagency Humanitarian Contingent patulong Myanmar na tutulong sa search and rescue sa mga biktima ng lindol. Yan ang Balitang Pambansa ni JM Pineda ng PTV Manila. Pasado alas 3 kaninang umaga nang lumipad ang unang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent papuntang Myanmar. Sila ang grupo na tutulong sa search and rescue na isinasagawa ngayon sa Myanmar matapos tamaan ng malakas na lindol nitong Biyernes. Ang grupo ay binubuo ng iba't ibang ahensya, kabilang na dyan ang rescue units ng Philippine Air Force at Philippine Army, Bureau of Fire Protection, MMDA, DNR, Office of Civil Defense, Department of Health at ilang mga pribadong sektor. Nasa higit 50 katao ang unang lumipad kaninang umaga at inaasahan nga na susunod na rin bukas ang nasa 33 na tauhan pang natitira. Binigyang diin naman ng OCD ang mga bagay o misyon na dapat gampanan ng Pilipinas sa malawakang rescue operation sa Myanmar. Of course, yung pagtulong doon sa mga maaring paghahanap doon sa mga maaring buhay pa na mga naipit doon sa mga gumuhong mga istruktura dyan sa Myanmar. Yan ang importante dahil may panahon pa upang iligtas sila. Pangalawa, galing sa Department of Health, importante yan. Meron silang ipinadala na 32-man team na mga makakatulong para sa medical mission. Tiniyak din ng contingent commander na si Lieutenant Colonel Erwin Diploma na handa ang kanilang hanay sa kabila ng mga banta sa seguridad ng mga tauhan sa gagawin na misyon. Consideration natin security, ino-consider po natin yon. However, for our Philippine Interagency Humanitarian Contingent for Myanmar, we focus on the search and rescue operation na makatulong tayo for medical assistance doon po sa heavily affected. And we assure po with close coordination with our embassy and with our DAPA, we can go over with it, sir, and we can perform our mission, which is to conduct search and rescue operations and medical assistance. Kasama rin sa paglipad kanina ang medical team at experts na tutulong sa mga medical missions at pagkuha sa mga Pilipinong gustong magpauwi ng Pilipinas. So may battle-tested sila. So sinamahan namin ng ibang members who were actually in Turkey during the last earthquake. So they are self-contained, well-trained, no? They will set up the field hospital, they will set up logistics, at saka lahat ng each member of the team may role. Magiging bahagi rin ito ng paghahanda ng mga disaster agency sa mga kalamidad na pwedeng tumama sa Pilipinas gaya ng Dabiguan. Samantala, nagtungo na kahapon ang Composite Assistance to National Team sa mismong site kung saan huling nakita ang 4 na Pilipinong nawawala. Nakausap na rin umano nila ang mga site supervisor ng rescue operations. Sa ngayon, wala pa rin kumpirmadong nare-retrieve o nare-rescue na Pinoy mula sa site. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang panggigit-git ng China sa Taiwan bilang babala umano ng Beijing sa isinusulong na Taiwan independence. Kaugnay niyan, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mahalagang mapaghandaan ng Pilipinas ang posibleng pagsakop sa Taiwan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Muling pinaligiran ng Army, Navy, Air at Rocket Force ng China ang Taiwan sa isang military drill. Isinagawa ito ng Beijing bilang babala raw sa isinusulong na Taiwan independence. Ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, na-detect ngayong Martes ang 19 na warship ng People's Liberation Army Navy. Binabantayan din ng Taiwan ang Shandong aircraft carrier ng China na pumasok sa kanilang response zone mula pa noong March 29. Tinawag ng Taiwan na troublemaker ang patuloy
na military threat ng China sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. Pero patuloy raw silang susunod sa prinsipyo ng no escalation of conflict sa harap ng umano'y nararanasan nila na gray zone harassment. Sa ika-38 anibersaryo ng AFP Northern Luzon Command ngayong araw, muling binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagaan ng paghahanda ng Pilipinas sakaling mangyari ang pananakop sa Taiwan. Sabi ni Browner, bahagi ito ng pag-shift ng militar sa territorial defense kung saan ang NOLCOM ang nagsisilbing frontliner sa hilagang bahagi ng bansa. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Dagdag ng AFP Chief, bahagi ng paghahanda ang konsiderasyong nasa gyera. We are already at war. I am not referring to the kinetic warfare that we see between Ukraine and Russia or between Israel and Hamas. But we are experiencing already cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. No? So, sinisingitan na tayo. The Communist China is already conducting United Front works in our country. Hindi po kathang-isip yun na pinapasukan na nila, they're already infiltrating our institutions. Samantala, ipatutupad naman ng Philippine Navy ang pinalakas na Order of Battle sa West Philippine Sea at karagatang sakop ng hilagang bahagi ng bansa. Kabilang sa revamp ang command and control sa mga opisyal ng Naval Forces West at Northern Luzon at paghahanda sa mga karagdagang barko na darating, kabilang ang BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang at iba pang mas modernong kagamitan. Nagbibigay tayo ng mas magandang, mas malaking atensyon ngayon sa mga lugar na ito, and these are the naval components confronting them. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa. Naabot ng serbisyo medikal ng Department of Health ang mga residente na malalayong lugar sa Ilocos Norte. Bukod sa healthcare workers, meron din libreng gamot. Yan ang Balitang Pambansa ni Rainy Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag. Mga libreng gamot, bitamina at konsultasyon. Yan ang hatid ng Department of Health katuwang ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ng Batac City para sa mga residente sa Barangay Isik-Isik, Vintar, Ilocos Norte. Ang barangay na ito ay malayo sa bayan o halos 2.5 oras ang biyahe mula sa sentro ng Lawag City. Kaya naman si Nanay Anastasia agad-agad nagpatingin sa mga doktor dahil sa iniindan niyang sugat. Lubos ang pasasalamat niya sa DOH dahil nalaman ni Nanay Anastasia na mataas pala ang blood sugar niya. Bukod sa gamot, libre rin siyang makakapagpatingin sa health center. Salamat sir sa Department of Health at sa sa akin at sa puro kalusugan sir. Doon ako na-check at nabigyan ng serbisyo sir. At para mas madali ang pagpapagamot ng mga pasyente, hiniling ng mga opisyal ng barangay sa LGU at DOH na magkaroon sana sila ng patient transport vehicle dahil malayo ang kanilang lugar sa pagamutan. Sana mabigyan kami ng libreng transportation tungkol sa mga patient papunta sa bayan sir at saka iba pang ahensya ng gobyerno sa mas lalo sa MMH and MC o sa DOH. Alam namin na ina-appreciate namin ng magandang serbisyo. Ang mga ganitong inisyatibo ay bahagi lamang ng pagsusumikap ng pamahalaan na mabigyan ng serbisyong medikal ang mga Pilipino lalo na sa mga malalayong lugar. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Balitang Pambansa. Bayan, huwag po kayong bibitiw at magbabalik pa ang Balitang Pambansa. Taos-pusong nakikiisa ang PTV
sa pagdiriwang ng isang banal at masaganang Eid al-Fitr ng ating mga kababayang Muslim. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para sa aming provincial networks sa PTV Legazpi, PTV Ilocos Norte at PTV Cotabato, Administrative and Sales Assistant. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring pagmula ng sunog. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store Dayaw, our knowledge, our pride. Dayaw, a celebration of Filipino culture and heritage with Senator Loren Ligarda. Only on Your People's Television. Niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang probinsya ng Batangas ngayong hapon. Sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naramdaman ang tectonic quake sa bahagi ng Calatagan, Batangas na may lalim na 117 kilometers. Naitala naman ang intensity 2 sa Mamburao, Occidental Mindoro, habang intensity 1 naman sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, Calapan City, Oriental Mindoro, Magallanes, Carmona at Tagaytay City sa Cavite. Pati na rin sa Abukay, Bataan. Sa ngayon, wala nang inaasahang aftershocks matapos ang lindol. Samantala, lalo pang mailalapit ang mga serbisyong pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda sa Iligan City dahil sa bagong Agriculturist Office na binuksan sa lugar. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, nakikiopisina lamang ang City Agriculturist Office sa Economic Enterprise Development and Management Office sa Iligan City. Pero ngayon, ito na ang bago nilang gusali. May 2 palapag at kumpleto sa mga pasilidad. I am so happy and grateful nga at last na
blessing na ang ato ang two-story city agriculture building. At dahil may sariling tanggapan na, mas mailalapit palalo ng pamahalaan ang mga serbisyo at programa para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang agricultural at fishery stakeholders. The main purpose na nganong diri nato tukod ang ato ang opisina para mahimong accessible sa tanan nga farmers, sa tanan nga fisher folk, tanan nga agriculture and fisher stakeholders dinhi sa dakbayan sa Iligan, and easy access for those gusto nga mobisita sa tong opisina, mangayo sa sakto nga information, sa dugang information sa farm and sa fishery na development programs dinhi sa dakbayan sa Iligan. Bukod sa pagiging opisina, magiging isa rin itong sentro ng pagsasanay para sa mga nagnanais na mapalawak pa ang kanilang kaalaman sa agrikultura at pangisdaan. Ang naturang proyekto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 8 milyong piso na pinondohan ng LGU. Tiniyak din ng LGU na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang mas mapalakas palalo ang serbisyo at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Balitang Pambansa. Ibinida sa museo ni Mariano Ponce sa Baliwag, Bulacan ang simulain ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Shane Frias Velasco ng Philippine Information Agency Central Luzon. Tampok sa museo ni Mariano Ponce ng National Historical Commission of the Philippines sa lungsod ng Baliwag sa Bulacan ang simulain ng ugnayang panlabas ng Pilipinas noong ika-19 na siglo. Sentro nito ang pan-Asianismo na doktrina ng diplomatikong si Ponce na kanyang isinulong upang matamo ang kalayaan, kapayapaan at kaunlaran sa Asia. Since then, Mariano Ponce was designated by President Emilio Aguinaldo as the first Republic representative to Hong Kong in Japan. And isa sa mga mahalagang bagay na ginawa ni Ponce is dalawang bagay. Una, kuhain yung suporta ng pamahalaang Hapon, no, para sa mithiin ng Pilipinas na makalaya laban sa mga Espanyol at later on sa mga Amerikano. Pangalawa, yung pagbili ng mga armas na magiging katuwang sa pagsasagawa ng mga programa sa pagpapalaya ng Pilipinas laban sa mga dayuhan. Sa diwa ng pan-Asianismo, itinaguyod ni Ponce na ang Asya ay para sa mga Asyano, kaya't mabuting yakapin ng mga Pilipino ang prinsipyong ito. Nananatiling mahalaga ang diwa ni Ponce sa napapanahong ugnayang panlabas ng Pilipinas. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Shane Frias Velasco para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.